Meron bang ganon? Kasi may nangyayari na gusto mo siya pero hindi ka niya gusto. Meron bang ganon? Gusto ka niya pero hindi mo siya gusto. Kasi meron kang ibang gusto. Tapos yung gusto naman niya, hindi rin gusto sa kanya. Kasi meron ibang gusto. Parang gano'n, di ba? Yung Biblia kasi pag binasa natin, mahiwaga po yun. So, ang sabi dyan sa 2 Corinthians 9:7, tingnan niyo po yung, kung meron kayong sobre. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya. So, hindi napipilitan, dahil ang sabi, for God loves a cheerful giver. So, tayo, ang gusto natin, minsan, tayo lang ang mahalin. Tama po ba? Gusto natin, tayo lang ang mahalin. Alagaan, pakainin. Para yung misis ko, sabi nga ng misis ko, parang gusto nyo, kayo na lang ang alagaan lagi. Pero walang bumabalik. Yung sinabi kasi ni Pastor kanina, Jeremiah 29:11, tandaan nyo to ha. Pag nakita nyo to, napakaganda. Jeremiah 29:11. Pangako ng Diyos yan. Pero kayo, nangako ba kayo sa Panginoon? Sinong nangako dito sa Diyos? Pangako ng Diyos, one way. Wala siyang balik. Wala siyang sinabi na kailangan ibalik nyo sa akin yung pinangako ko. Ang sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Pangako ng Diyos yun. Pero tayo, kailan ba kayo nangako para sa Diyos? Yan po yung tinitingnan ng Diyos kung ano talaga yun sa puso natin. Kasi sabi dyan, sa second phrase ng 2 Corinthians 9:7, for God loves the cheerful giver. Nangako ang Diyos sa masaganang buhay para sa atin. At nung masagana na ang buhay ng bawat isa sa atin, 10 years mula ngayon, 20 years mula ngayon, tanong nyo sa ating mga sarili, andyan ka ba nakaupo? Tanong natin. Sigurado ba kayo na sa inyong kinauupuan, andyan pa kayo? Araw ng linggo, minsan pangako natin sa ating sarili, magiging Kristiyano tayo habang panahon, habang tayo nabubuhay. Araw ng linggo, may nagsabi sa inyo, ikaw ang ninong sa kasal ng anak niya. Meron po bang dadalo sa araw ng pagsamba? Nangako sa atin ang Diyos sa masaganang buhay. Pero sa araw ng linggo, tinitingnan ka ng Diyos kung andyan ka sa inyong kinauupuan. Minsan, yun yung pangako ng Diyos sa atin na hindi natin nakikita. Na sinabi ni Pastor, kailangan naka-align yung atin pong gagawin sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kasi kung hindi naka-align yan, useless po yan. Nabubuhay lang tayo para kumain, kumakain lang tayo para mabuhay. Tama po ba? Sino dito ang kumakain para mabuhay at nabubuhay lang para kumain? Ayan. So, eto po, bilang tugon po sa atin pong, sa pangako ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Katugunan, yung sumunod sa atin pong, sa panawagan ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. So although hindi naman po, kumbaga sa pilitan, ang sabi nga niya doon, for God loves a cheerful giver. So, ang gusto niya, yung panawagan niya, na yung marating yung bawat sulok ng kanyang salita na sa pamagitan ng atin pong ibibigay. Okay? Kung meron kayong sobre, panalangin po natin. We praise you, O God. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay inyong binigyan. Financially, kalusugan, nakarecover kami sa anumang dilubyo na nangyari po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pwedeng nagkasakit kami, pero salamat sa Diyos sa pamagitan ng aming pagtawag sa inyo, Panginoon. Gumaling kami, hindi lang, Panginoon, kung hindi binigyan niyo pa kami ng kakayahang kumita. Financially, Panginoon,
At ngayon nakasurvive kami, O Diyos. At salamat, Panginoon. Sa marami pang pagkakataon na kami nabubuhay, O Diyos, alam namin na ang plano mo ay mas higit sa mga plano namin sa aming mga sarili. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.